Hello, good afternoon guys. Kain tayo. Lunch, kulang ko laham. Spicy. Nag-iisa lang po kasi ako sa bahay. Nilayasan nila ako kaninang mga 1:30. Sa Dubai ata sila. Hindi ako kasama kasi swimming at saka sobrang init. Alam niya naman ang dugo ko lagi tumataas. So, hindi ako sumama. Saka, hindi naman po ako sumasama sila sa mga lakad. Alam nila yun. Kasi ayaw ko ng mga tumpok-tumpok, dismiss, tapos nagkaaway-away ang mga kasambahay nila. Kain po. Gabihan po. Hanggang gabihan ko na po. Kasi may naiwas ng damit, so lalabahan ko yun. Konti lang naman. At nakapaglaban ako kanina. Last day kasi ng exam ngayon ng mga bata. So, siguro parang gift na nila sa mga bata. Yung sa swimming lang naman sila. Kasi dala puro po sa mga pang swimming. Buti nga, nag-research ako sa amo kong babae. Sorry. Tinanong ko kung anong iluluto kong pagkain. Ang sabi niya sa akin, sorry no make lang, sabi niya. Kung gusto mo, magluto ka ng para sa'yo. Why? Sabi ko. Hindi sumagot. Naglilihin na sana kung saan pupunta. Ayun, chismosa na mga alaga kong dalawa. Malisa ko anaro hada swimming, anaro Dubai, ganun. Pero yung dalawa, hindi ko alaga kasi yung dalawa malalaki na ako nung dumating ako rito. And pag tinatanong mo, maarap, yun ang sagot nila lagi sa akin. Kaya sabi ko, pag namatay kayo, pag tinanong ko saan kayo, ililibing, maarap din. Hindi lang naintindihan kasi nagtagalog ako. Ang plano ko bukas kasi malamang lahat na ito nung round ng bahay namin, mga kapatid niya, wala rin. Kasi alam nyo ganyan sila pag nakakatanggap po sila ng bonus. Kasi mga teacher may bonus sila sa government dito. So pag nakakatanggap po sila, pag may pera sila, lakwat siya rito, ganun. Ay, pag walang pera, sa loob na sila ng bahay, nakaaway sila lagi. Ganun ginagawa nila. Ay, hindi ako masyadong kumakain ng laham. Ayun lang. Yan o. Kasi, malakas ko ito makapagpa-high blood. Sinisilip ako ng patulong sa kabilang bahay. Siguro nag-iisa lang din siya. Yan Bangladesh. Ay, sinasabi ko sa kanya, bakit yung siya alam mo laging red, wala ang iba. Nasilip ako. Minsan ko na nakakausap kasi, alam nyo, yung mga katulong nila ayaw nila kakausap sa akin kasi tinatanong ko kung magkano ang sweldo nila, tapos gano'n. Tapos minsan, nadatnan ko, may hinatid ako sa bahay na yan. Sabi ko, ba't nagwawadjust ka sa labas? Ang init-init. Sabi ko ng madam niya, pwede namang hapon, sabi ko ng gano'n. Di pumasok ako sa loob. Sabi ko, Madam Hamida, hi! Sabi ko ng gano'n. At sabi niya doon sa katulong na, Liz, makabar na. Makabar na. Hindi sa wihada. Liyong, sabi niya. Ganun, sabi ng gano'n, no? Des, sabi ko pa rin, sabi nung katulong, sabi nyo, linisin ko itong part ngayon, ganun. Tapos sabi ko, kali dakal ha, ganun. Tapos sabi nung katulong sa akin, sukran, thank you daw. Kaya ayaw nila ayaw nilang pinakakausap sa akin yung mga katulong dyan. And dalawa yan, may katulong yung kabila, from Africa, sa kabila, kay Madam Hamina, Africa.
Pero minsan sinisilip nila ako. Gusto siguro akong kausapin. Kaso lang, siyempre, nagkaalangan sila. Kasi bago pa lang sila eh. Ako matagal na ako dito. Tapos niyaya ako pa ng isang araw. Sabi ko sa kanya, kasi sinasabayan niya akong tapon ng basura eh. Sabi ko sa kanya punta tayo sa sa Muscat. Sabi ko mag-update ka. Sabi mo sa madam mo, sama ka sa akin. Punta tayo sa city center. Sabi ko nagtuwan-tuwa siya. Sabi niya, kaya baka hindi ako payagan. Sabihin mo sa kanya, sabi ko, mag-risk ka naman. Alam mo ang problema sa kanila, no? Ang liit na ng sahod nila. Tapos, yung mga katulong na yan, hindi ko sila nakakahawak ng pera. So, yung amo mo nila, yun po ang nagdedirect po na pinapadala sa mga pamilya nila. Kaya kawawa rin sila, alam mo. Ay, nako. Daldal ka no. Ganito po kami dito kumain. Kamayan. Minsan, dinadala sa labas. Minsan naiinis ako pag kumain po sila. Wala silang mga parang yung mga manok, ang daming kanin na sa ibaba. Lalo pag may bisita rito. Mga bisita rito, hindi ko naaasar siguro sa akin. Lalo na maraming bata. Kasi yung ginagawa ko, sa Pilipinas kasi, yung auntie ko nakalagyan ko na pag dumadaan kami at may tipakas na yung may alikabok. So sinusundan naman namin ng map, gano'n. So gano'n, nakaugalian ko dito. Pag yung may ganyan, nakikita kong dumi, binawalis ko kaagad, minamap ko kaagad. Tapos sabi ng isang madam, akala niya siguro, hindi ko naiintindihan. Sabi niya, Shuhada, chubi, sabi niya ng gano'n. Nangiti lang ako, sabi ko, Les. Sabi ko, sorry. Tapos nun na wala naman masyadong pupuntang bisita rito. Nahihiya sila. Ako lang yung katulong na hindi nila mahiram-hiram. Kasi yung ibang mga tulong, nihiram mo nila maglilinis sa gano'n. Ang sagot ko naman, hindi ko kasama sa kontrata namin yung mga kapatid nyo. Hindi kasama sa kontrata namin maglaba ka, hindi sa kapitbahay nyo. Gano'n. Ang akin lang, 6 lang kayo. Ang pagsiserbihan ko, wala na. Ang daldal ko, no? Meron pa akong mangga. Hindi ko alam kung matamis. Galing yan dyan, no? Kapitbahay na. Alam nila yan na hindi ako makain ng laham. So, ngayon walang tao rito sa bahay. Kaya, nagdukot ako sa rep, pinainit ko. Wala akong natira, wala akong isda natira eh. Niluto ng isang araw. Tapos tinignan ko kung may manok, wala ring manok. Yan lang ang natitira. Kaya mamaya i-message ko yung madam ko. Sabihin ko orderan ako sa Mataam. Hindi sila sinasabi sa akin lalabas sila. Basta yan makagayak ng mga bata. Yung dalawang chismosa ko nga ang alag. Yung nagsasabi sa akin. Sabi ko sa madam ko, so kayo pag lumalabas, hindi ka nagpapaalam sa akin. So ako ngayon, pwede na akong lumabas na hindi nagpapaalam sa inyo. Sabi ko na gano'n, hindi na kaimik. At saka hindi naman ako masyadong namamasyal. Pumupunta lang ako minsan kanyan. For example, may bibili na ako ng damit ko, gano'n. Pero hindi ako masyadong bumibili ngayon. Mga pambahay lang galing sa kanila. So anyway guys, masyado na ako napadaldal. Thank you very much for watching, and please support my channel and please subscribe. Mami Melvie Vlog. Don't forget. Kain pa tayo. Tagal.